Hari ng mga Diyos. Kabanata 2. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, unti-unting namulat si Zhao Feng, ngunit halos hindi niya maramdaman ang pag-iral ng kanyang katawan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit sa kaliwang mata. Kaliwang mata. Nang inag si Zhao Feng, bigla niyang naalala, bago siya nawalan ng malay, ang kakaibang hugis eyeball na itim na butil ay tumusok sa kaliwang mata niya. Kung walang aksidente, malamang na mabulag ang kaliwang mata niya, sapat na para ikumpara sa mga pangit at marahas na one-eyed dragons na iyon. Sa pag-iisip tungkol dito, gustong umiyak ni Zhao Feng ngunit walang luha. Tumpak talon. Tumpak talon. Isang mahinang tibok ng puso na may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng intimacy, ay nagmula sa kaliwang mata na maaaring nabulag. Dahil ang kaliwang mata ay ang tanging bahagi ng kanyang katawan na nararamdaman ni Zhao Feng, kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para maramdaman. Whoosh! Sa isang pag-iisip, ang kanyang kamalayan ay talagang sumanib sa kanyang kaliwang mata. Boom! Ang kanyang isip ay nanginginig ng husto, ang kamalayan ni Zhao Feng ay pumasok sa isang madilim at walang laman na espasyo. Sa gitna ng espasyo, mayroong isang napakadilim na science spiral ring ng liwanag na umaabot ng higit sa isang talampakan. Ang lugar na ito ay, si Zhao Feng ay napuno ng takot sa hindi alam. Ang ganitong kakaibang eksena ay ganap na hindi niya naiintindihan. Ang kanyang isip ay naaakit ng science spiral ring ng liwanag sa gitna ng madilim na espasyo. Ang science spiral ring ng liwanag ay mahiwaga, malalim, at walang hangganan. Dahan-dahan itong umiikot, na para bang ito ay lumawak mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kawalang hanggan at kawalang hanggan. Ang isip ni Zhao Feng ay naaakit dito, at siya ay halos lubusang nalubog dito, hindi niya magawang ilabas ang kanyang sarili hanggang sa katapusan ng panahon at espasyo. Ang kawalang hanggan ay nabasag, ang mga sinaunang Diyos ay bumagsak, nagiging trilyong alikabok. Umalangaw-ngaw sa madilim na kalawakan ang walang laman at mapanglo na buntong hininga, na para bang tumagos sa oras at espasyo. Sinota, nayanig ang isip ni Zhao Feng, at nanlamig ang kanyang katawan. Nilaibat niya ang paningin sa madilim na lugar, ngunit wala siyang nakitang tao. Tila nanggaling ang boses na iyon sa mismong espasyo. Mayroon talagang isang buhay na nilalang sa mundong ito na katugma sa aking kaluluwa, maaaring ito ay kapalaran. Bulong sa sarili ang misteryosong boses. Sino ba yan, nagpapalusot? Pinigilan ni Zhao Feng ang kanyang takot at sumigaw ng malakas. Ipagpatuloy ang pinakamataas na divine power ng bloodline ko, pamunuan ang mga edad, at kontrolin ang mga edad. Lucky Jr., huwag mo akong bigwan. Sa napakadilim na espasyo, isang testamento na tumitingin sa buong sansinukob ay biglang lumabas at unti-unting naglaho kasama ng boses. Bumalik sa normal ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Zhao Feng, ngunit bago pa siya makapag-isip, isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang kaliwang mata. Sa kwarto, sumikat sa bintana ang nakakapasong araw. Mata ko! Napasigaw si Zhao Feng at tinakpan ang kanyang pula, namamaga na kaliwang mata. Sa oras na ito, nagising na si Zhao Feng at bumalik sa realidad. Ito ang kanyang silid. Si Zhao Feng ay nakahiga sa kama. May mga sunog pa rin sa kanyang katawan. Maliwanag, naapektuhan siya ng kidlat. Sa sandaling ito, pawis na pawis ang sakit ng kaliwang mata niya habang paikot-ikot sa kwarto. Buti na lang, habang lumilipas ang panahon, unti-unting nabawasan ang sakit. Ang mata ko, sa isang nag-aalalang ekspresyon, dahan-daang niluwag ni Zhao Feng ang kamay sa kanyang kaliwang mata. Hindi siya sigurado kung makikita pa ng kaliwang mata niya ang liwanag. Gayunpaman, nang makita ng kanyang kaliwang mata ang unang sinag ng sikat ng araw, ang malakas na pakiramdam na nakatusok ay nagpakawala kay Zhao Feng ng maluwag. Ang kanyang kaliwang mata ay unti-unting umangkop sa malakas na liwanag at nakita niya ang labas ng mundo. Ang sumunod na nangyari ay nabigla kay Zhao Feng at naging sanhi ng pagkatulala niya sa mismong lugar. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila kinulayan ng isang napakaraming kulay, na naging isang kaguluhan ng mga kulay. Sa larangan ng paningin ng kanyang kaliwang mata, ang lahat ay naging lubhang maliwanag at malinaw. Nakikita pa ni Zhao Feng ang ilang pinong alikabok at singaw ng tubig na lumulutang sa hangin. Hindi yun mga pinong particle na makikita sa normal na paningin.
Habang nakatutok ang kanyang mga mata, nakikita pa niya ang mga langgam sa mga punong 100 metro ang layo at ang mga magagandang pattern sa mga dahon. Ano bang nangyayari? Kaliwang mata ko talaga. Habang si Zhao Feng ay nabigla, ipinakita niya ang isang pahiwatig ng kagalakan. Sigurado siya na ang kanyang kaliwang mata ay sumailalim sa ilang uri ng pagbabago at higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Si Zhao Feng ay kumuha ng salamin at maingat na pinagmasdan. Ang laki at hugis ng kanyang kaliwang mata ay hindi gaanong naiiba sa dati. Ang pagkakaiba lamang ay ang gitna ng mata ay mas maitim at mas malalim kaysa sa karaniwang mata ng tao. At nang ganap niyang buhayin ang kanyang kaliwang mata, ang ibabaw ng eyeball ay kumislap ng malabong berdeng kinang. Ang mga pagkakaibang ito, bagamat hindi halata, ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Zhao Feng. Pwede bang, tuldok, ang mahiwagang mata na iyon ay sumanib sa kaliwang mata ko. Ang puso ni Zhao Feng ay kalahating masaya at kalahating nag-aalala. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim at lumabas ng kwarto niya. Fenger, isang araw at isang gabi kang hindi gumising. Pinag-alala mo si nanay. Nakita ng angkan ni Zhao na ligtas at maayos ang kanyang anak at napaiyak siya sa tuwa. Ina, ayos lang po ako. Baka blessing in disguise yon. Ngumisi si Zhao Feng. Ngunit mabilis na nagbago ang kanyang mukha, sandali. Sabi ni inay, tuldok, ako ay walang malay sa loob ng isang araw at isang gabi. Oo, nung araw na tinamaan ka ng kidlat, pinuntahan ka ng amo ng gamot at sinabing pansamantala ka lang nawala ng malay. Pinunasan ni Zhao Clan ang kanyang mga luha at mukhang medyo natakot. Habang nag-uusap sila, kumikulam ang tiyan ni Zhao Feng. Noon lang siya nakaramdam ng uhaw. Halika. Ipaghahanda ka ni nanay ng makakain. Nagmamadaling pumunta sa kusina si Zhao Clan at naging abala. Sa panahong ito, patuloy na ginagamit ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata upang pagmasdan ang labas ng mundo at mahinang naramdaman na ang kanyang katawan ay may kaunting pagbabago. Ang pinakahalatang pagbabago ay ang bilis ng kanyang reaksyon. Buzz. Habang kumakain, ang mga mata ni Zhao Feng ay nakatitig sa isang langaw sa kanyang harapan. Kitang-kita ng kanyang kaliwang mata ang landas ng paglipad ng langaw. Hindi lang niya nakikilala ang kasarian, kundi kitang-kita pa niya ang mga pinong linya sa mga pakpak. Swish! Hindi niya namamalayan na iwinagayway ang chopstick sa kanyang kamay. Biglang tumigil ang nakakainis na ugong. Hahaha! Tiningnan ni Zhao Feng ang langaw na pinatay ng kanyang chopstick at tumawa sa kanyang puso. Then, sobrang astig, dahil sa kanyang kaliwang mata, ang bilis at sensitivity ng reaksyon ni Zhao Feng ay higit pa sa karaniwang tao. Pagkatapos kumain, si Zhao Feng ay puno ng enerhiya at naglakad patungo sa martial arts field. Naramdaman niya na ang misteryosong mutated na kaliwang mata ay maaaring magbago ng kanyang buhay. Ang mutated na kaliwang mata ay naglabas ng isang bakas ng init na sinamahan ng isang mahinang kalabog. Hindi niya alam na habang sumasanib ang misteryosong mata sa kanyang katawan, nagbabago ang kanyang katawan at bloodline. Martial arts field. Gaya ng dati, naghanda si Zhao Feng na simulan ang pagsasanay sa foundation ng martial arts. Hahaha, Zhao Feng, sa wakas nandito ka na. Akala ko magiging duwag ka. Tuldok, panipi, isang malakas na tawa ang nagmula sa kabilang bahagi ng martial arts field. Shit! Napaisip si Zhao Feng sa kanyang sarili at tumingin sa mabangis na mukhang Zhao Kun habang humahakbang ito patungo sa kanya. Naalala niya tuloy ang One Move Promise kasama si Zhao Kun kahapon. Kasunod ng malakas na pagtawa ni Zhao Kun, marami sa mga disipulo ng angkan ang nagtipon malapit sa martial practice field. Mukhang hindi ko na maiiwasan. Nakaya lang ni Zhao Feng ang sarili at lumakad. Zhao Feng, mas mabuting maging handa ka. Isang galaw lang ang kailangan ko para matamba ka. Ang matangkad na katawan ni Zhao Kun ay parang isang mabangis na tigre, papalapit kay Zhao Feng, na nagbibigay sa huli ng matinding pressure. Nang matapos siya, ang kanyang mga kamay at katawan ay nagkontrata sa kakaibang tindig, na parang nakapulupot na makamandag na ahas, na naglalabas ng malamig at makamandag na aura. Biglang nakaramdam ng kakaibang lamig si Zhao Feng, na parabang tinitigan siya ng isang makamandag na ahas. Diyos ko, ito ang mataas na ranggo na martial art 13 changes of the poisonous snake. Bulalas ang nagmula sa karamihan ng makilala nila ang pamamaraan na ginamit ni Zhao Kun.
Mataas na ranggo ng martial art, paano ito posible? Ang mga disipulo ng pangalawang ranggo ng martial path ay maaari lamang pumili ng middle rank na martial arts mula sa martial arts library. Paano malalaman ni Zhao Kun ang isang mataas na ranggo na martial art? Panipi, maaaring hindi mo alam, ngunit ang lolo ni Zhao Kun ay isang elder ng angkan. Hindi katakatakang si Zhao Kun ay may kumpiyansa na manalo sa isang galaw, siya ay nakabisado na ang 13 changes of the poisonous snake. Marami sa mga nakapaligid na disipulo ang hindi maiwasang manginig, maging ang mga taong mas mataas ang cultivation kaysa kay Zhao Kun ay may seryosong ekspresyon. Ito ay isang mataas na ranggo ng martial art. Sumipsip si Zhao Feng ng malamig na hangin. Sa pamilya Zhao, ang mga disipulong nasa ibaba ng ika-4 na ranggo ng martial path ay karaniwang sinasanay sa mababang at gitnang ranggo na martial arts. Para naman kay Zhao Feng, hindi pa niya naabot ang pangalawang ranggo ng martial path, kaya hindi siya makapasok sa martial arts library, kaya hindi niya matutunan ang mababang ranggo na martial arts. Ang isang mataas na ranggo na martial art tulad ng 13 changes of the poisonous snake ay mas malakas kaysa sa mababa at middle rank na martial arts, hindi isang bagay na maihahambing sa basic martial arts. Sa sandaling ito, itinaas lamang ni Zhao Kun ang kanyang kamay, ngunit binigyan nito si Zhao Feng ng matinding pressure, na parabang ang kaunting paggalaw ay magdudulot sa kanya ng isang nakamamatay na pag-atake tulad ng isang makamandag na ahas. Hindi nakakagulat na si Zhao Kun ay may kumpiyansa na talunin ako sa isang galaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Feng. Sa normal na mga pangyayari, maaaring hindi niya makuha ang isang hit mula sa isang mataas na ranggo na martial art. Hindi pa banggitin na ang cultivation ni Zhao Kun ay mas mataas kaysa sa kanya ng isang ranggo. Pang pang, pang pang. Sa ilalim ng hindi pa nagagawang pressure, naramdaman ni Zhao Feng ang pagkibot ng kanyang kaliwang mata, na parabang nasasabik siyang subukan ito. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang kaliwang mata para tumuon sa katawan ni Zhao Kun. Sa oras na ito, walang nakapansin na sa ibabaw ng kaliwang mata ni Zhao Feng, mayroong halos hindi matukoy na berdeng glow. Shua, biglang pumasok si Zhao Feng sa isang napakalakas na visual interface, sa kanyang paningin, ang katawan ni Zhao Kun ay naka-zoom in, at bawat minutong pagbabago ng kanyang katawan, kabilang ang kanyang paghinga, tibok ng puso, mga kalamnan, at mga ugat, ay makikita sa kanyang kaliwang mata. Sa sandaling iyon, ang lahat sa mundo ay tila bumagal ng maraming beses. Gayunpaman, ang bilis ng mundo ay hindi nagbago. Ang nagbago ay ang bilis ng reaksyon ni Zhao Feng. Sa ilalim ng napakalakas na visual interface, ang kalagayan ng isip ni Zhao Feng ay naging lubhang kalmado. Ang kanyang kalaban, si Zhao Kun, ay hindi maipaliwanag na kinilig. Pakiramdam niya ay nalaman niya ang lahat ng kanyang sikreto. Ikatlong pagbabago ng makamandag na ahas. Ang mukha ni Zhao Kun ay may bisyo, at walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na galaw. Ang kanyang katawan ay parang makamandag na ahas, habang siya ay bumaril na parang kidlat, nagbabago mula sa matinding katahimikan tungo sa matinding paggalaw, na nagdulot ng nakakagulat na bilis at lakas ng pagsabog. Sa isang kisap mata, ang dalawang daliri ni Zhao Kun ay parang pangil ng isang makamandag na ahas, naghihiwa sa hangin at tumutusok patungo sa katawan ni Zhao Feng. Napakabilis. Bulalas ng marami sa mga alagad sa bukid. Marami sa mga kabataan ng second rank ng martial path ang hindi man lang makita ng malinaw ang mga galaw ni Zhao Kun. Ang malapangil na mga daliri ni Zhao Kun ay kalahating pulgada na lang ang layo mula sa pagtama sa target nito, na naging sanhi ng pagkatalo ni Zhao Feng. Bang! Biglang isang malakas na kamao ang tumama sa braso ni Zhao Kun, na naging sanhi ng pag-indayog ng katawan ng huli. Anong nangyayari? Nayanig ang isip ni Zhao Kun, nanigas ang kanyang katawan, at namamanhid ang kanyang braso. Ang kanyang daliri ay kalahating pulgada lamang ang layo mula sa dibdib ni Zhao Feng, ngunit hindi na ito makalayo pa. Pang! Nakaramdam si Zhao Kun ng pananakit sa kanyang tiyan, at sa isang sigaw, siya ay pinalipad. Ano bang nangyayari? Bulalas ng karamihan ng mga disipulo ng Zhao Clan. Isang galaw, talo ka na.